Bago isinilang ang isang bayani, may dalawang pusong nagsanib. Si Francisco Mercado, marangal at masipag, at si Teodora Alonzo, matalino at matatag. Ang kanilang pagmamahalan ang pinagmulan ng isang buhay na magiging tanglaw ng lahi. Bawat butil ng bigas na iyong inaani ay alay mo para sa ating mga anak. Ngunit, ang iyong sipag ay isang halimbawa para sa kanila. Teodora, ang lupa'y maaaring maagaw, ang ani maaaring masira ng bagyo. Ngunit ang dangal ng tao ay hindi mawawala kung ituturo natin ito sa ating mga anak. Ang darating na batang ito, ramdam ko siya'y kakaiba. Francisco, gabi-gabi kong pinapanalangin ng batang ito na dumating may tiyaga, may pananampalataya, at talino upang maunawaan ang bayan. Kung maging lalaki man o babae ito, naway maging huwarang siya. Nay, kamusta po kayo? Narinig namin ng mga kapatid ko na malapit nang lumabas sa banso. Ako'y handa akong tumulong. Anak, ikaw ang panganay na lalaki. Sa'yo po ipagkakatuwa ng pagbibantay ng mga kapatid mo. Lalo na sa darating na sanggol. Opo, Itay. Pangako po, ituturo ko sa kanya ang tama at mali, hindi ko siya pababayaan. Ay! Pasyano! Francisco! Nanganganap na ata ako! Pasyano! Francisco! Nanganganap na ata ako! Nanganganap na ata ako! Pasyano! Pasyano! Tawagin mo ang kumadrona, mga anak ng inay mo! Senyora, Irene, nakikita ko na ang ulo ng bata. Ah! Sige pa, sige pa. Ah! Sige, sige. At doon sa Calamba, Laguna, noong ika-19 ng Hunyo 1861, isinilang ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco at Teodora. Si Jose Potasio Rizal Mercado, isang sanggol na sa kanyang paglaki, magiging tinig ng isang bayan na matagal nang naghihintay ng paglaya. Hunyo 22, 1861. Sa simbahan ng Calamba, bininyagaan ang isang sanggol na may dalang pangako para sa bayan. Ako'y binibinyagan itong batang ito, si Jose Potasio Mercado Alonzo y Riolonda, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang pangalang dadalhin ng kasaysayan. Pepe, basahin mo ito. Ngunit lagi mong tandaan na hindi sapat ang pagbasa. Kailangan mong isabuhay ang aral. Ang mabuti laging nagtatagumpay, at ang masama ay may kaparusahan. Magaling. Ngunit lagi mong tandaan na ang taong walang pagmamahal sa bayan ay walang halaga. Ina, kapag ako'y lumaki, pagtatanggol ko ang ating bayan. Hindi na muling iiyak ang mga ina dahil sa kasamaan. Pebrero 17, 1872. Isang madilim na araw sa kasaysayan. Pepe, may dapat kang malaman. 3 pare ang tinitil ng mga Kastila kahit wala silang kasalanan. Ang bumbursa ay binitay. Pinagbintang ng mga pinuno ng rebelyon, kahit ang tanging kasalanan nila ay ang pagtatanggol sa karapatan ng bayan. Huwag mong kalimutan, Pepe, ang kanilang mga dugo ay naging binhi ng ating pag-asa. Kapatid, isang araw isusulat ko ang kanilang kasaysayan. Hindi sila dapat makalimutan. Nandyan ba si Doña Teodora? Ilabas niyo siya. Inahay, may mga humahanap. Sino yan, anak? Mga katipunero.
kasinungalingan. Walang nagawang kasalanan ang aking asawa. Sa murang edad, 2 sugat ang tumatak sa puso ni Rizal. Ang kawalang katarungan sa kanyang ina at ang dugo ng gumbursa. 2 apoy na naging gabay sa kanyang landas, ang pluma at ang bayan. Sa binyan, natutunan ni Pepe hindi lamang ang pagbasa at pagsusulat, kundi ang pagpapakumbaba sa kabila ng panlilibak. Doon, nahubog ang kanyang tibay at pagsisikap. Sa Ateneo, nahubog si Rizal bilang scholar, makata at guro ng disiplina. Doon niya napatunayan na ang talino ng Pilipino ay hindi kailanman matatalo ng pangmamaliit ng dayuhan. Sir, bakit ka laging nag-aaral? Higit pa sa hinihingi. Padre, dahil ang bawat aral na aking natututunan ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa aking bayan. Kung ganon, hindi ka lamang estudyante, ikaw ay isang misyonero na parumili. Matapos ang kanyang matagumpay na pag-aaral sa Ateneo, pumasok si Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit, sa halip na karangalan, dito'y mas malinaw niyang nakita ang kawalang katarungan. Las complicaciones cardíacas afectan las circulaciones sanguíneas, mientras que las complicaciones afectan pulmonares la respiración. Hindi ko kayo lalabanan sa lakas, lalabanan ko kayo sa isip. Sa murang edad, unang matikman ni Pepe ang pintig ng pusong nagmamahal. Hindi niya ito inaasahan, ngunit dumating niyang tahimik. Isang dalagang simple at marikit. Si Segunda Katigbak. Magandang hapon, Senyorita Segunda. Pasensya kung ako'y nakatitig. Hindi naman po masamang tumitig kung may magandang nakikita. Mahilig ka bang magbasa dahil kasi? Lagi kita nakikita ang maraming may hawak na aklat. Oo, Senyorita. Ang aklat ay kaibigan ko. Pero ngayong hapon, parang nais kong sarap. Dahil mas merong magandang basahin ngayon sa aking maharapan. Ang iyong mga mata. Marunong ka palang magbiro doon. Hindi biro ang damdamin, Senyorita. Ang unang beses na makita pa, para bang tumigil ang oras. Kung ganon doon, Pepe, ito ay para sa'yo. Ngunit gaya ng bulaklak na madaling malanta, ang unang pag-ibig ni Pepe ay hindi nagtagal. Si Segunda ay nakatakdang ipakasal sa iba at ang pusong ito ay muling nasugatan. Ngunit natutong magmahal ng tahimik. Mga kapatid, araw-araw tayo nakakatanggap ng mga balita, pangapi, kawalan ng estisya, at pangutya mula sa preno. Hanggang kailan tayo magpupulat-pulatan? Patuloy tayong tatahimik. Alipin tayong habang buhay. Kailangan natin ng lakas. Tama, Graciano, pero hindi sapat ang sigaw. Dapat may malinaw na paraan. Hindi espada o baril ang ating kailangan. Ang tunay na laban ay sa kaisipan, ang pluma, ang aklat at ang artikulo. Yan ang tunay na sandatang mawasak sa kanilang paniniin. Kasi, ang iyong salita ay tila espada, matulis at tumatagos. Ngayon magsimula tayo. Isulat natin ang ating mga hinaing. Pinatatag natin ang solidaridad, ang tinig ng Pilipinas sa Europa. Hindi sa Yudares, mga mangmang nangarabangin kapantay ng mga Kastila. Huwag mong sayangin ang iyong galit, Graciano. Ang ating sagot ay hindi sa pamamagitan ng sigaw o suntok, kundi sa gawa at isusulat. Magsulat tayo, hindi upang ipagyabang, kundi upang ipakita ng mga Pilipino may dangal karapatan. Para sa bayan, para sa mga susunod na salinlahi.
at ako'y magsusulat ng nobela. Lalarawan ko ang sugat ng ating bansa, hindi katang isip, kundi realidad ng ating pagdurusa. Noong 1887, nailathala ang No Limit Tangere. Dumating ito sa buong Pilipinas, ngunit kasabay nito, tinuligsa siya ng mga praile at ng mga may kapangyarihan. Sa El Filibusterismo, ipinakita niya hindi lamang ang sugat, kundi ang galit at panawagan para sa pagbabagong lubos. Jose, kamusta? Mabuti naman. Jose, napakadelikado ng iyong mga estudyante. Ang mga private Castilla ay tiyak na maligal. Baka maging sanhipa ito ng iyong kamutanan. Kung ang aking buhay ang magiging mitsa upang ang bayan ay magising, tatanggapin ko ang pangalan. Ang buhay ay handog lamang, ngunit ang kalayaan ay walang katumbas. Ikaw ay hindi lamang anak ng Pilipinas, hindi anak ng sangkatauhan. Ngunit mag-ingat ka, kaibigan. Mabigat ang iyong pasama. Salamat, Ferdinand, sa iyong pag-uunawa. Nadarama kong hindi ako nag-iisa. Darating din ang araw ng tinig ng Pilipino ay hindi tatahimik. Sa pagbabalik ni Rizal, lumakas ang tinig ng bayan. Ngunit sa likod ng pag-asa ay nakaabang ang kapahamakan. Pepe, ang iyong No Limit Tangere ay malinaw sa buong bayan. Binabasa ng marami at kalihim na pinapasok sa bawat tahanan. Ngunit kasabay nito, galit na galit na ang mga praile. Don Jose, ang mga praile nagkakaisa upang patapon ka. Sila nagpala ng reklamo sa pamahalaan. Sinasabi ang aklat isang binhi ng pagmagsikat. Kung ganoon, Pepe, dapat kang maging handa. Ang iyong plong ay magdulot ng apoy sa damdamin ng ating bayan. Kung ako ay papatapon man, hindi nila may tatapon ang mga ideya. Ang salita ay lilipad, hahanap ng puso at doon tutubo. Kalipas lamang ang ilang araw mula nang itatag ang La Liga Filipina. Si Rizal ay dinakip at ipinatapon sa dapitan. Ngunit ang kanyang binhi ng pagkakaisa ay hindi na mapipigilan. Sa dilim ng pagkakait, unti-unting sisilang ang apoy ng revolusyon. Mga kababayan, nandito tayo para itatag ang La Liga Filipina. Hindi ito samahan ng gahas, kundi ng pagkakaisa. Layunin natin ang pagkakapatiran, edukasyon at reforma ng ating bayan. Sir, ang iyong salita ay apoy sa aming puso. Kung tayo magbubuklod, walang Kastila o praile ang nakakapigil sa ating mitiin. Ang ating sandata ay kaalaman at ang pagkakaisa. Ngunit Rizal, alam mong bantay sarado ka ng pamahalaan. Handa ka bang kapalit ang iyong ginawa? Kung ang aking buhay ang kapalit upang magising ang bayan, buong puso ko itong tatanggapin. Ang La Liga ay hindi ako lamang, kundi tayong lahat. Abran Laperta, sa ngalan ng Gobernador General, buksan niyo ang pinto. Sir, hayaan mong kami ang umarap. Sila dapat mag-ibasok dito. Andres, wag. Ang laban natin ay hindi sa pamamagitan ng tabak, kundi ng ating prinsipyo. Hindi ko hayaang madamay pang iba. Jose Rizal, ikaw ay naaresto sa utos ng pamahalaan. Ang iyong samahan ay banta ng korona ng Espanya. Hindi kayo dapat mag-ibasok dito. Walang kasalanan si Rizal. Bonifacio, huwag ngayon. Huwag nating sayangin ang kanyang sakripisyo. Huwag kayong mag-alala. Ang La Liga ay hindi lamang ako. Kayo ang magpapatuloy kahit ako'y mawala. Ang binhi ng pagkakaisa ay naitanim na. Doktor, kung hindi ka ang magpapatuloy, kami ang hawak ng iyong sinimulan. Sa dapitan, ginugol ni Rizal ang kanyang buhay, hindi sa pagwawaldas ng oras, kundi sa paglilingkod. Siya'y guro ng mga bata, manggagamot ng may sakit, at kaibigan ng pamayanan. Tao po. May tao po ba dito? Si Leonor Rivera, ang tinaguriang dakilang pag-ibig ni Rizal. Sa kanyang pagkawala, natutong magtiis ang puso ng bayani. Marahil, sa sakit ng isang pag-ibig na hindi natuloy, lalo niyang niyakap ang kanyang misyon. Ang ibigin hindi lamang ang isang tao, kundi ang buong bayan.
pahihintulutan. Mas higit pa sa sining ng pagbubuhit at pagsusulat, musika ang nagpapalambot sa aking puso. Leonor, ikaw ang liwanag sa aking gabi, ang musika sa aking pagod na kaluluwa, kung gaano kalayo ang dagat na pumapagitna, gayon ko naramdaman ang lalim ng aking pagmamahal. Pepe, kahit gaano kahaba ang panahon, hihintayin kita. Ang puso ko'y sa'yo lamang nakalaan. Sulat na naman ba na galing kay Rizal? Bakit ina? Bakit ninyo ipinagbabawal ang aking pagsinta kay Pepe? Anak, siya'y hinahabol ng mga autoridad. Ang pag-ibig niya'y walang kasiguraduhan, kundi lungkot. Hindi na malungkot ang dapitan, ginawa mong paraiso ang bayang ito. Ngunit hindi ba sumasakit ang iyong puso kasi lumalayo na sa iyong bayan? Araw-araw, Josephine, ang aking katawan ay narito. Ngunit ang aking kaluluwa ay nakakadena sa kapalaran ng Pilipinas. At ngayon, nakakadena rin ito sa iyo. Kung ang pag-ibig ay kasama sa iyong pagdurusa, handa akong ako'y ito. Nais kong maging ganap na iyo. Magpakasal na tayo upang sa mata ng Diyos maging isa tayo. Inahal kita ng higit pa sa aking inaakala. Ngunit ang simbahan ay tumatanggi. Hanggat hindi ko tinatalikuran ang aking paniniwala, hindi ko kayang iwan ang aking budhi, kahit pa para ito sa pag-ibig. Kung ganoon, kahit walang kasulatan, sapat na sa akin na ako'y iyo. Ang ating puso ang maging saksi. Dr. Rizal, lapit ng oras, ihanda ang sarili. Kung ang aking dugo ang siyang magiging binhi ng kalayaan, tanggapin mo, Panginoon, ang aking buhay na alay. Sa kanyang huling umaga, pinahintulutan si Josephine, ang babaeng kanyang minahal, na makipagtagpo sa kanya, isang pamamaalam na walang katiyakan kung may kasunod pa. Kasi sabihin mong hindi ito ang huli nating pamamaalam. Sabihin mong may himala pa. Bakit kailangan ka nilang agawin sa akin? Huwag kang umiyak, Josephine. Ang pag-ibig natin ay hindi mamamatay. Kung hindi man sa mundong ito, muling magtatagpo ang ating mga kaluluwa sa paraisong walang hanggan. Hindi ko kaya, Jose! Anong halaga ng kalayaan kung kapalit nito ikaw? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mabuhay ng wala pa. Huwag mong sabihin ganyan. Ikaw ang aking ligaya, Josephine. Ngunit ang bayan ang aking tungkulin. Kung ako'y mawawala, ikaw ang magpapatuloy ng aking alaala. Ang iyong pagmamahal ay magsisilbing patunay na ako'y naging tao, hindi lamang bayani. Kung aalisin ka nila sa akin, paano ako mabubuhay? Paano ko harapin ang bukas ng wala ka? Ito na ang iyong huling pagkakataon para mag-umpisa. Talikuran mo ang iyong dignidad at ang iyong kaluluwa ay nililigtas. Padre, ang ating budhi ay malinis. Kung kamatayan ang hatid ng pagkatotohanan, tatanggapin ko ito ng walang pangamba.
Rizal, mayroon ka pa bang huling kahilingan? Isang bagay lamang, huwag niyo akong talian. Hayaan niyo akong mamatay ng malaya tulad ng aking isinusulat. Hindi maaari. Itali ang kanyang mga kamay. Ama, ina, patawarin niyo ako kung hindi niyo na ako muling makikita. Mahal ko kayong lahat. At ikaw, mahal kong bayan, tanggapin mo ang aking dugo. Diyos ko! Isa siyang mabuting anak ng bayan. Pinapatay nila ang mga walang kasalanan hanggang kailan tayo mananahimik. Bakit siya? Siya hindi kriminal. Siyang ating ilaw. Tumahimik ka kung hindi tayo ang susunod. Ngunit Diyos ko, paano ko babarilin ang sarili kong kababayan? Compliance with the bird, gawin niyo ang inyong tungkulin. Maghanda! Viva Rizal! Mabuhay ang Pilipinas! Mamamatay ako para sa Pilipinas. At sana dumating ang araw ng kanyang kalayaan. Consumatum est!